Hello mga Marcy, ngayong gabi tara at samahan nyo kami. Naisipan nga namin kumain sa convention. Blowout ko nga kala Sope, Bea at Mitchcon. Kami nga lang mga Marcy kasi wala si Michael at nasa Maynila. Si Arnel naman ayaw sumama. Kaya yung mga bata na lang, ang pamilya ni Bea at ni Mitchcon ang aming kasama. Pangalawang beses na nga namin nakakain dito sa convention. Kaya nga lang ang kaibahan, kasama namin si Bea and Angelo, si Mitchcon at yung dalawa niyang anak na aking apo. Nauna na nga kami dito pero pamaya-maya lang dumating na rin sila Mitchcon. At heto nga si Mikey for the salubong yakap lang kay tita niya Agatha. Kasi mga Marcy, kanya-kanya ng paborito ang aking mga apo. Si Mikey kay tita niya Agatha laging sumasama. At si Angelica ko naman kay tita niya Sophie. Napakasarap nga mga Marcy sa pakiramdam na nakikita mo ang mga anak mo na naglalaro sa isang lugar na sama-sama sila. Pagkatapos kasama ang kanilang pamangkin at kaming mga magulang nila. Isang munting kasiyahan nga ito para sa akin mga Marcy dahil sa wakas nailabas ko sila na ako ang taya kasi celebration na rin to para sa una kong sahod. Pero syempre hindi ko makakalimutan ang aking obligasyon na maghulog sa lupa. Baka kasi maging useless lang pag hindi ko nahulugan. Binigyan na nga ako ng opportunity, sasayangin ko pa ba? Mabalik na nga tayo dito mga Marcy, nakahanap na nga kami ng makakainan at naupo na rin kami. At tingnan nyo naman si Angelica ko, ang sarap ng upo niya at panonood sa cellphone. Kami naman for the kwentuhan lang habang hinihintay na dumating ang pagkain. At heto nga mga Marcy, kumuha na ng inumin ng aking anak. Dalawang flavor nga to mga Marcy, pineapple at saka gulaman. Medyo matagal-tagal nga rin mga Marcy ang aming ipaghihintay kasi 13 pieces ang aking in-order. Siyempre, kasama na ron ang kaibigan ng anak kong si Michael at ni Angelo. Siya nga kasi ang kinuhang driver ng manugang ko. Magkakaibigan nga silang tatlo simula bata pa at naging kumpare na rin hanggang sa magkaanak. Mabuti na nga lang mga Marcy, hindi pa tong nag-aasawang si Romelito. Kaya kahit papaano, naisasama pa namin kapag may importanteng lakad. Lalo na si Michael ko, kapag kinailangan niya si Romelito, hindi naman siya nabibigo. At nagpapasalamat ako at nagkaroon ng ganitong kaibigan si Michael at Angelo. Heto na nga mga Marcy, dumating na ang ating ibang pagkain pero hindi pa nga lang lahat, 5 piraso pa lang siguro to. Pinauna na nga namin yung ibang mga bata kasi gutom na raw sila. Sa totoo lang mga Marcy, ang saya ko ngayong gabi kasi kasama ko ang aking mga apo, manugang at mga anak. Tapos sabay-sabay kaming kumakain. Pagkakain nga namin mga Marcy, naglakad-lakad nga muna kami sandali. At si Miko ko naman for the tingin-tingin lang sa mga laruan. Ang kaso, ang dami na niyang laruan na binili ng lolo niya na taga Maynila, kaya hindi na siya binili ng mama niya. Mabuti na nga lang napakaiusapan namin, kaya ang ginawa niya, naglaro na lang siya. Pagkaraan nga ng ilang minutong paglalaro, nag-aya na rin akong umuwi dahil uuwi pa sila Mitchcon sa Lungos. Baka kasi wala na silang masakyan dahil alas 10 na ng gabi. Fast forward naman tayo mga Marcy. Kinabukasan nga, inutusan ko si Arnel na magputol ng kahoy kila Kahuling. Ilang araw na nga rin siyang hinihintay ni Kahuling. Ngayon ko nga lang napapunta dahil may ginagawa pa siya. Ang pinutol niya nga mga Marcy ay malunggay at ititrim din tuloy yung langka. Siya nga po pala mga Marcy yung sinasabi ko sa inyo nung nakaraan na hinahanap si Michael para magputol ng puno. Kasi mga Marcy, sabi ni Kahuling, ikagaganda nga rin daw to ng puno kapag binawasan ng mga sanga. Lalago ang mga dahon at mamumunga ng maganda. Pagka-uwi nga ni Arnel, hinarap niya na rin yung ginagawa niyang pangoryente. Isa nga rin to sa pinagkakaabalahan niya kapag wala din lang trabaho. Minsan kasi, may nagpapagawa sa kanya or gumagawa siya ng kusa para ibenta niya. Nako mga Marcy, sa totoo lang, 1 taon niya din tong pinag-aralan para makuha at magawa ng tama. Pero mga Marcy, legit naman to dahil sinisigurado niya na tama ang kanyang ginagawa bago niya ibenta. Kumbaga, nire-review niya muna o nire-revise bago niya ibenta. Kayo na nga mga Marcy ang magtama kung mali ang sinabi ko. Kasi hindi ko rin alam kung ano ang tugmang salita. Siya nga po pala, shout out kay Minnie Damian from Canada, Josie Jose Tolentino from California, USA, at Genda Jola from Cebu City. Pati na rin kay Richards and Riva Vlogs. Shout out po sa inyong lahat at salamat sa panonood. Paano ba yan? Hanggang dito na lang. Ingat kayo palagi. God bless you all. Babush!